Okay, compression test. Sunog. Nakatikim dati ng overheat daw. Kasi hindi na mapuputol ito kung hindi nakatikim ng overheat. Kaya start na yun ang wire ito mo. Start mo lang? Start mo lang. Start ka? Oh, return lang, return lang. Oh, sige. Oh! Okay, sige, patay mo na. Pero, ayan mga guys, nabakbak na natin yung yung cylinder head. Ang naging problema nito mga guys, ito. Ulitin natin mga guys ha. Yan. Ito. Punit. Kaya kanina mga guys, yung unang testing natin kanina, yung cylinder head, yung spark plug binunot natin, walang react yung yung 3/4. Yan. Para masigurado tayo, ginamitan natin kanina ng compression test. Kaya sabi ko nga po, ayaw ko po yung yung manghula-hula, gamitan natin ng ng bolang kristal. Ayan. Doon pa lang sa kanina, doon sa pagbunot ng ng spark plug, walang react yung dalawa. Meron na tayong proof dito. Pwedeng pwede pong punit yung cylinder head gasket. Katulad niyan. Eh ngayon, dahil naibaba na, dumating na rin yung cylinder head, tara na yan. Natin, kasi mahirap mga guys na dapat tapatin natin yung customer. Kasi walang dahilan, walang dahilan na hindi masunog yung cylinder head gasket kung hindi na pa-overheat. Kaya nga sabi ko dun sa may-ari, sir, napa-overheat mo yan, hindi mo napansin. Inamin niya naman. Napa-overheat ko lang isang beses pero hindi ko pinansin. Palang wala lang. Pero katagalan, unti-unti, parang napapansin ko, hindi maganda yung takbo ko hanggang bigla na lang na yung 3 at saka 4 wala nang reaksyon. Yan lang ginawa natin ito mga guys. Para ulitin ko mga guys, yung mga baguhan ng mga mekaniko, baka maka-encounter po kayo. Unang-una po, tapatin nyo yung customer. Kasi minsan may mga customer na hindi nagsasabi ng totoo. Totoo po yan. Sabihin, yes, ba't overhaul ko nga ito? Diba? Minsan, ang galing nila alam nila agad kasi nanonood sila sa mga YouTube natin. Katulad nito, nakapanood sila ng ganyan, walang reaction yung yung 3/4, baka cylinder head yan. Ayan. Kaya para masigurado natin mga guys, ayan, ginamitan kanina natin ng ng compression test. Dito natin malalaman. Kanina kasi ang PSI na lang 25. Kasi hindi naman po hindi po naman gaano putol pa ito. Ayan hindi pa malaki. Kaya kahit pa paano po, meron pa pong naiipon na compression. Kaya lang, ang nangyayari mga guys, kung i-rev mo, pumuputok yung tambutso o kaya palyado, kaya hindi na natin pinilit kanina, baka lalong baka meron pa siyang idadamay. Kaya nag-test na lang natin kanina yung spark plug. Ulitin natin yung spark plug, iangat mo. Kung walang reaksyon, mag-troubleshoot ka rito muna sa sa ignition data. Baka walang supply ng kuryente, kasi kung dito mga guys ang problema, ECU yan ang computer box. Kaya lang po mga guys, nagtataka ka, dalawa. Ngayon kung dalawa mga guys, gamitan nyo na ng compression. Ngayon kung yun yung compression po, walang reaction, hindi po nagtatrabaho, ito ang nagiging problema. Yung head gasket. Ayan. Ngayon mga guys, dahil pinamasin natin, ito yung naging problema. Ayan. Sinabay na rin natin yung intake. Ayan, pinabalikpitan natin yung mga kasama natin kasi hapon na. Sabi ko nga po, magbakbak nito, 3 kami. Isang oras lang kakayanin. May nagbabakbak sa tornilyo, may nagbabakbak sa wire, kanya-kanyang hawak. Isang oras kakayanin sa pull down cylinder head. Kaya lang mga guys, ulitin natin mga guys.
kung meron po kayong problemang palyado, unang-una po, troubleshoot muna sa spark plug, high tension wire. Ngayon, para masigurado kayo na punit itong cylinder head, ayan, gamitan nyo ng compression test. Dito nyo malalaman mga guys, kasi yung may-ari kanina, Lucky, sabi niya, Kuya Jess, magkano top overhaul mo? O ayan mga guys, top overhaul natin na to. O, diretsyon na lang tayo. Tinanggap ko ng 12,000. Ayan. Kung mataas po doon, bahala na po kayo. Basta ang labor ko po dito, top overhaul 5K. Ayan, 16 valve Corolla 4AF. Ayan, ulitin natin mga guys ha. Kung ganito po napalyado, check nyo muna yung yung spark plug. Ngayon kung na-check nyo yung spark plug, troubleshoot nyo po ito kung merong supply ng kuryente. Kasi kung walang supply ng kuryente, pwedeng ECU. Ngayon kung may supply ng kuryente, gamitan nyo na po ng compression test. Ngayon po, kung ang compression test po mababa, ulitin natin mga guys. Ito po ang kinalabasan. Ito, putol. Kasi po mga guys, ano po yan? 3-4. Ito naman, kung ito naman 2-3, kung putol yan, ito naman ang walang reaksyon. Ganito na po yan mga guys. Kung halimbawa ito ang putol, ito putol na to, walang reaksyon tong dalawa. Kung putol naman ito, wala namang reaksyon ito. Kung putol ito, wala namang reaksyon ito. Kaya ang naging putol mga guys, number 3 and 4. Okay mga guys, sana sa video natin ito napakasimple, sana may maintindihan kayo. Kaya maganda man guys kung nanonood kayo ng video, nakakakuha kayo ng theory, nakakakuha kayo ng tip, para minsan hindi tayo magoyo ng mga ibang mekaniko. Yung hatulan ng general overhaul, katulad nito mga guys, kasi bagong bili ni sir, ilang taon pa lang sa kanya, wala naman usok. Kung mapansin nyo po, malinis. Kasi kung mausok mo yan, pwedeng valve seal, pwedeng piston ring, pero dahil ma-overheat lang, yan, ito lang muna tayo. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. 4AF top overhaul. Bye bye.